Nasa protective custody na ng National Bureau of Investigation ang dating pulis na si Gerardo Santiago. Siya ang sinasabing inutusan ni SPO3 Ricky Santa Isabel na mag-cremate sa bangkay ng Koreanong si Ji Ik-ju. Itinanggi ni Santiago na may kinalaman siya sa pagdukot at pagpatay kay Ji. Nagpapatulong siya ngayon sa NBI dahil may nagbabanta raw sa kanyang buhay. Makibalita tayo kay John Consulta. Nakahud at may bitbit na rosaryo ang barangay captain na si Gerardo Santiago na nagbalik bansa mula sa Vancouver, Canada. Ang mga tauhan ng NBI ang sumalubong sa kanya sa NAIA Terminal 2 kanilang umaga. Si Santiago ang may-ari ng Green Funeral Homes na pinagdalhan daw ng bangkay ng dinukot at pinatay na South Korean national na si Ji Ik-ju. Base sa investigasyon ng NBI, si Santiago umano ang tumanggap ng pera at GovSet mula kay SPO3 Ricky Santa Isabel para iligpit ang bangkay ni Ji. Siya rin daw ang nag-utos na itapon ang abo ni Ji. Base na rin sa lumabas sa pagdinig ng Senado kahapon. Nalaman niyo ba bakit kailangan itapon na yung ashes? At nalaman niyo ba kung sino na naman ang nag-contact sa mga tauhan doon sa funeral home para sabihin itapon nyo na yung ashes? According to the employees, Your Honor, they were instructed by the owner, Ding Santiago, to dispose of the ashes. Giit ni Santiago, wala siyang kinalaman sa pagdukot kay Ji. Kaya po umuwi ako, wala po akong kasalanan. Kung ako po may kasalanan, hindi po ako babalik dito sa Pilipinas. Magtatago ako sa Canada. Pebrero pa raw dapat babalik ng bansa si Santiago. Pero habang nasa Canada siya, may mga natanggap daw siyang banta. May nagbabala raw sa kanya na huwag babalik sa Pilipinas dahil magiging delikado ang kanyang buhay. 2 grupo raw ang nagbabanta sa kanya. Pero hindi niya ito dinetalye. Ayon kay NBI Deputy Director Ferdinand Lavin, pinagbigyan nila ang hiling ni Santiago na sumailalim sa protective custody. Hindi naman napagbigyan ang hiling niyang sumailalim sa Witness Protection Program. He asked the NBI to be placed under the WPP or Witness Protection Program of the government. Sabi kong ganyan, kung yan ang hinihingi mo, but it is imperative that you should execute a statement. Ang South Korean daily na Korean Times, iniulat na pinuna raw ng nangungunang South Korean presidential hopeful na si Moon Jae-in ang anyay kakulangan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa aksyon sa kaso ni Ji. Tinawag niya itong diplomatic disrespect. Kahapon, humingi ng paumanhin si Pangulong Duterte sa ambassador ng South Korea at tiniyak na mananagot ang mga pulis na sangkot sa insidente. John Consulta, GMA News.